Patuloy na extension ng Intertropical Convergence Zone magpapaulan sa ilang bahagi pa rin ng Southern Luzon at Visayas, kabilang ng ilang bahagi ng Mindanao. At pag-iral muli ng amihan, ramdam na agad maging sa Extreme Northern Luzon at ilang parte ng Metro Manila. Shearline inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 15, 2025. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:39 na ng umaga. Very gloomy tayo ngayon at cold humid ang umiiral dahil sa balik ang ating amihan ngayon. Gaya na ating forecast ng nakarang araw, inaasahang mararamdaman ito ngayong araw at lalakas yung daloy ng amihan starting bukas naman ng linggo. At inaasahan tuloy-tuloy po yan this week ang pagdaloy ng ating amihan. So expected po ang shearline. Nakitang-kita naman natin sa Doppler radar imagery ang pamumuo ng linya ng shearline dito. Bumababa na yung mga ilang parte ng boundaries ng salubungan ng init at lamig dito sa bandang dagat Pasipiko natin. So normally asahan natin na magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na yung embedded naman ng surface trap at yung extension ng Intertropical Convergence sa may bandang Visayas na umaabot ay magdudulot din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Usually, madalas yan, mga light to moderate showers ang iiral. So, kitang-kita naman natin sa Doppler na nagkaroon nga po ng mga ilang light to moderate showers maging dito sa Metro Manila. So, magdala na naman pa yung mga folks kung sakaling meron kayong isinasagawang pagprepara or meron kayong lakad. Hindi naman kalakasan ang matindi ang magiging buhos ng ulan. So, magkakaroon lang ng mga precipitation dahil lamang yan sa epekto ng malakas na water vapor sa dagat Pasipiko dahil yung shearline nga po umiiral dito dahil sumasalubong na nga po yung ating malamig na hangin mula dito sa hilagang bahagi ng Luzon, especially sa iba ng hilagang kanluran ng Luzon. So, lumalawak nga po at diniscuss na natin noong nakarang araw yung forecast ng magiging lawak ng pagbaba ng ating northeast monsoon. Sa ating thunderstorm watch, sa kataas ngayon ang Northern Luzon as of 10 o'clock according sa data PD Pag-asa. So most likely ang Cagayan Valley yan at Aurora region within 12 hours ang forecast na asahan ang localized thunderstorms. At makikita natin may mga pagkulog at pagkilat ay medyo umiiral kani-kanila lamang. Although kukunti lang, at least mga 16 to 15 lightning strikes ang kasalukuyan na detect. Normally ay aasahan natin yan sa maghapon dahil yung ating stelis nga po bumabalandra dito. So yung pamapagitan sa atin sa kalupaan ng Pilipinas ay asahan ang accumulated na mga localized thunderstorms kasama din ang mga isolated rain showers. So kita-kita po dyan at sa bandang Visayas naman nakataas ang Occidental Mindoro, Negros Oriental, Iloilo, Guimaras, Antique, Capi, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar. So halos marami sa bandang Visayas ang makakaranas ng mga localized thunderstorms na may mga kasamang pag-ulan nga po. Gaya nating sinabi mga po kahapon sa forecast ay magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa Visayas hanggang Mindanao na rin dahil na rin sa Intertropical Convergence Zone. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, cold, humid at mostly cloudy tayo ngayon, umiiral. At wala na tayong minomonitor na anumang active na weather disturbance. So sa aking dashboard ay wala na tayong aktibong weather disturbance na minomonitor. So normally balik tayo sa ating mga weather patterns gaya na lamang ng mga isolated rain showers at may mga localized thunderstorms din. Sa last aperture na ito lang, naka-weather station, kinenang 4:30 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin, 32.7 degrees Celsius, kahapon dito ng umaga, at 11:32 AM. Meaning, medyo mataas ang aming heat index, 44.6 degrees Celsius po ang aming recording since kahapon. So dahil po sa umiiral po ang amihan dito sa Hilaga at maulan naman sa may bandang katimugan ng Southern Luzon hanggang Mindanao, hindi muna tayo magfo-forecast para sa magiging heat index. Automatic, mabababa po ang inaasahan nating heat index niyan sa buong bansa halos. So didiretso agad tayo sa ating PH extreme pasta 24 hours nangunguna ang Katbalogan,
na may 32.8 degrees Celsius na pinakamataas na air temperature. Pero sa lowest sa Baguio, almost stationary lamang sila sa 17 degrees Celsius ang total rainfall. Pero sa inulan, ang Gian Eastern Samar ay nagkaroon sila ng grabing ulan, umabot ng 109 millimeters ang total rainfall. So gaya nga po ng report natin, dahil nga po sa malawakan na daloy ng surface trough, dahil na rin sa extension ng intertropical convergence zone dyan, ay asahan ninyo talaga na madalas ang mataas na value ng buhos ng ulan anytime. So sa amin sa Caloocan, well, kahapon wala kaming pag-ulan, ngayong araw lamang, kakabuhos lamang kanina, pero mga moderate rain showers lamang ito na umabot ng 5.7 millimeters na total rainfall. So walang masyadong concern. At sa Dimiti, mataas ang concentration, kaya medyo mataas ang ating heat index. Buti na lamang meron tayong northeast monsoon, kaya naninegate po yung mataas na alinsangan, bunsod ng pagdoble ng ating heat index. So 97% po, at wala itong pinagbago since last hour. At dahil po sa pag-iral na po ng ating amihan, tumaas na po ng husto ang ating barometric reading dito sa Caloocan na 1,012 hectopascals. Umaabot pa yan ng 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. Well, malinaw na may presensya na tayo ng amihan yan. Sa italatay status, well, pa-low tide pa lamang po tayo. So minimum high or low tayo, pero pa-low tide po tayo. At asahan natin na maalon po ang hilagang bahagi ng Luzon, mapasilangan man yan o mapakanluran. Ingat po, kung maaari, huwag munang pumalat yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat, dahil masyadong rough po ang karagatan natin dahil sa malakas na hangin dulot ng northeast monsoon, at sa silangan naman yung salubungan nito, kaya yung shield line, yung pagitan ng shield line dyan, malakas po ang hangin ng easterly trade wind at yung daloy naman ng northeast monsoon. So mataas pong alon dyan, pumapalo ng mga 1.25 meters ang taas ng alon. So medyo ingat na lamang kung kailangan talaga ninyong pumalaot. Sa atin namang air quality, well, patuloy na moderate ang ating air quality. So since last month, madalas nagmo-moderate po ang ating air quality, lalo na kapag masyadong gloomy at intact yung ating kaulapan. So yung thermal inversion, patuloy po yung magkokos ng medyo moderate na air quality. So magmas na naman po sa mga sensitibong mga baga. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kanina 5:57 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating waning crescent, 23% illuminated na lamang po. Ang pagsikat ng buwan ay palubog pa lamang po ito ngayon at 47 degrees. So papalubog pa lamang po ito mamayang 2:08 PM ng hapon at bukas na po ito ng 2:33 AM magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, asahan na ganitong magigilagay na panahon natin, maulap at magkakaroon tayo ng mga maulan na parte ng magiging maulan po ang parte sa atin sa Metro Manila. May mga pagkakataon na nagiging clear skies tayo, pero mataas ang tsansa na pag-ulan at 100%. Bukas ganun din, partly cloudy ang ating umaga at pagdating naman ng hapon, mukhang mababa daw ang tsansa ng pag-ulan at 3%. So mukhang maganda ang magiging panahon natin siguro bukas. Kaya lang ay magiging gloomy ang panahon natin. Kung sakaling hindi masyado gloomy at maaraw, importante pa rin po ang payong hanggang sa darating po na weekdays. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na ito na extension trough ng intertropical convergence zone na nagpapang-abot sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at South Luzon. So maging ang Mimaropa ay nagiging maulap po ang ipapawirin natin at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po all the way kabilang na ang bandang Bicol region at central ng Visayas, especially dito sa bahagi ng Cebu, Bohol at Eastern Samar. Ayan, mataas po yung kaulapan dyan. I-extend po yan dito at makikita niyo po yung galaw ng kaulapan. Ganyan po ang pattern ng ITCC at yung extension at yung manipis na shear line naman dito sa taas. So nagkakaroon po ng cold front dito sa may bandang northeastern Luzon. So yung cold front na yan ay bunsod po yan ng unti-unting paglakas muli ng ating amihan, yung northeast monsoon po. At itong easterlies naman dito ay sumasalubong sa kanya. Kaya yung shear line po dito sa boundary ay nagkukos po ng mga kaulapan dyan sa may bandang Luzon na umaabot sa Metro Manila. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ilang light to moderate showers
na umiiraw ngayon. Ayan o, kitang-kita naman po. Yan. So, ang extreme node ng Luzon, bagamat katamtaman, pero magiging maulap po ang inyong panahon. Yan. Kung titingnan natin ng malapitan, makikita po ang ilang part dito Muslicaw di sa buong bahagi nga po ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Isabela, at dyan sa may bandang Santiago. Sa kanluran naman, kasama ng Ilocos Region, pababa ng Pangasinan, mapapansin nyo po, at least dito medyo kakaunti ang ilang parte ng ulap dahil nahaharangan dito ng bandang kabundukan ng Cordillera at Administrative Region. Ayan, so, yung concentration ng kaulapan nahaharang ng matataas na bundok. Pagdating naman dito sa may bandang Ilocos Region na ay medyo nakaka-penetrate yung sikat ng araw, medyo nagmo-moderate, pero partly cloudy itong mostly cloud pa rin ang magiging maghapon ninyo. Dahil nga po sa umiiral natin na amihan at pababa ng Benguet kasama na ang bandang Pangasinan. Mula dito sa bandang Santa Luzon, well, makikita ninyo, malawak po yung may dalang ulan, mga light to moderate showers na umaabot sa ilang bahagi ng Zambales, Angeles, Pampanga, ilang parte ng bandang Gapan, Nueva Ecija, sako po yan, at kasama na ang Tarlac at ilang parte ng San Fernando pababa ng Bulacan hanggang Metro Manila na nagkaroon nga tayo ng pag-ulan dito, mga umabot sa 5.7 millimeters ang naging total rainfall nga sa amin. At makikita po dito ay nagkaroon tayo ng makapal na kaulapan na may dalang ulan. At mula sa may bandang South Luzon ay scattered po ang mga pag-ulan, very gloomy tayo. So mga scattered rain showers po at local thunderstorms ang iiral, kabilang na ang Mimaropa area. Yan, ingat po kung sakaling magkaroon ng heavy rain potential, double check natin. Yes, mataas po ang heavy rain potential natin maging sa Metro Manila. Ganon din sa rest ng South Luzon at Visayas, lalo na sa silangang bahagi. So, very gloomy tayo at magkakaroon tayo ng mga kalat-kat na pag-ulan sa buong South Luzon at Visayas, maging sa Eastern Mindanao. Kabilang na ang Caraga at Surigao Region. Ingat po sa posibleng pagbaha. Mukhang kayo po ay mas malakas po ang concentration ng pag-ulan. Kung do-double check natin ang CMS dahil hindi lahat ng Doppler radar ni Pag-asa ay gumagana, makikita naman natin dito sa CMS Doppler radar ay mga moderate to heavy rain ngayon ang nakikitaan dito sa parte nga po ng Surigao at Caraga area. South Luzon, yan, kalat-kalat, maging Ambico Region, so importante pong payong, Palawan, lalo na, dyan sa Puerto Princesa, nakakaranas kayo ngayon ng moderate to heavy rain showers at ilang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Hindi masyado sa bandang extreme North Luzon. So, magiging gloomy lang tayo maladalas dyan at partly cloudy. Pero maaari pa rin kayong ulanin dyan dahil nga po sa shear line na manipis, isolated din ang magiging pag-ulan ninyo. Pero hindi kagaya sa may bandang South Luzon at Visayas at bandang Surigao at Caraga, sa Mindanao ay nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers. So, ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So, mula rito sa ating animated ng heavy rain potential ng Himawari ay makikita ang rest ng bandang Central Mindanao, bagamat katamtaman, maging sa bandang Davao Region, unti-unti magiging maulap din kayo dyan at mga isolated case of rain shower. Sa buong BARM, kabilang na ang Sorsogen area, makikita natin ay medyo umaaraw pa sa kanila dyan. Medyo nagiging katamtaman pa. Kabilang na ang General Santos at rest ng Davao Occidental, Sultan Kudarat, pataas na yan hanggang dito nga po yan, sakop ang Lanao Region. So, mula dito sa bahagi naman ng Misamis Occidental, bagamat katamtaman, parte ito Muslicaw diri ng iiral, papasok na yan bandang Zamboanga Peninsula na unti-unti nagkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rain showers, lalo na sa city of Zamboanga at isla ng Basilan at Hulusulo. So, importante po ang payong at ingat na lamang kung sakaling biglang mag-downpour ang malakas na ulan para sa biglaang flash floods just in case. So, kung double check natin mula sa mismong data feed ni Pag-asa sa WRF nila, mapapansin nyo po sa GFS forecast ay malakas po ang pag-iral ng easterlies dito. Ito po yung paglakas po ng amihan, starting nga po bukas. Ngayon, nagsisimula ng pagbaba at makikita nyo po ay starting bukas nga po, lumalakas po yung ating amihan na. Yan. Binanggit na natin to 2 days, 3 days ago. Ayan. Ito po yung araw ngayon, mga 15. Ayan. Starting ngayon ha, 15. Ayan. Ito po yung itsura ngayon ng kaulapan at mapapansin natin malakas na rin po ang daloy ng northeast monsoon.
Pero mas lalakas pa po yan starting bukas ng 16. So makikita nyo po yan at kung itutuloy po natin yung animation yan, unti-unti mas lalakas po ang ating amihan dyan sa hilagang bahagi ng Luzon. Makikita nyo po yung pattern kung saan inuulan at possible na bugso ng hangin ay malakas dito sa may bandang Extreme Northern Luzon at ilang parte nga po ng bandang Cagayan Valley, tumatawid dito sa may bandang Zambales. Ayan. So mapapansin nyo po at asahan po magkakaroon ng mga localized thunderstorms. At ito yung boundary ng Sheila, no? Mapapansin nyo po yung salubungan dito ng init at malamig. Yan. Siyempre hangin po yan, yung gust winds, pero makikita po yung pattern ng salubungan po ng init at lamig pa rin na nag-associate dito sa gust winds. Makita po yung daloy ng ating amihan, magtutuloy-tuloy po yan hanggang this coming weekdays po. Yan. Lalakas siya, then medyo hihina, then lalakas na naman siya ulit. So, ganun po ang magiging galaw ngayon ng ating northeast monsoon o amihan na yun, lalakas siya. So, mapapansin nyo po yung galaw ng pattern niya. So, malinaw yan mga folks at ganun din ang makikita dito. Kung mapapansin nyo po, yung ridge of high pressure area, bumababa ng bumababa, yung ridge of high pressure area umaabot na sa buong Central Luzon hanggang Metro Manila. So mapapansin nyo po, tumataas na po yung high pressure area natin sa halos buong Northern Luzon na. Dito na lamang medyo mababa sa may bandang Visayas at Mindanao. Kaya kapag kami nabubuo talaga low pressure area, mas mabababa na po talaga ang nagiging trajectory ng bagyo. So makikita at malino naman natin yan. Yung accumulated rainfall natin just in case for 6 hours, makikita nyo po sa bahagi ng Mindanao in 6 hours to 144 hours ay makikita nyo po ang nauunang mas inuulan ng maramihan ang bandang Mindanao nga po. Ayan, lalo na sa Eastern Mindanao. Umaabot sa 50 hanggang mahigit sa 100 in 120 to 144 hour period po yan. Yan. Ganon din ang makikita dito. Ito naman yung 6 accumulated rainfall kapag mas malapit ito, mga around 10 meter wind ang bilis. Ito naman sa kabila, yung total rainfall accumulated. Ito naman kapag 10 meters po. Yan. Ang associated winds, kung pagbabasahin natin, pag 10 meters po, ay ito po yung accumulated rainfall. So mapapansin nyo po talaga ang bandang Mindanao, ang unang-unang nagiging mas mataas ang average rainfall. So pinaliwanag na natin na makailang beses yan, kung bakit ang bandang katimugan ng bansa ang mas nagiging mataas ang accumulated rainfall kumpara sa bandang Luzon. Dahil sa Luzon nga po, umiiral na nga po ang lambig ng simoy ng hangin. So usually, ang water vapor mas kakaunti na lamang dahil totally malamig eh. So puro lamig lamang ang naiipon, hindi masyado nagsasalubong sa mainit na hangin, hindi kagaya sa bandang Mindanao na mas mainit po ang kanilang temperatura. Kaya yung accumulated water vapor mas malakas po ang nagiging buhos kasabay pa ng easterly trade wind. So malinaw naman po dito sa 6 hours SWAT ng total accumulated rainfall. So mas nauuna kayo sa may Mindanao. Kung pangalawa lamang dito sa bandang Extreme Northern Luzon dahil po sa She Line, ito po yung She Line, kaya yung bandang Cagayan Valley ang mas uulanin naman bunsod ng mabubuong She Line sa loob ng 144 hour po. Ito po yung animation natin. Hindi pa natin na ilalagay yan dahil inoobserbahan ko pa po muna yung bug o yung error. Nagkakaroon pa ng error sa kanyang scripting. Pero mapapansin nyo po dito, kitang-kita nyo naman, yung She Line po sa mga susunod na araw, habang lumalakas po yung ating amihan, ay umiiral din ang ating She Line. Kaya ang bandang Cagayan Valley ay nakakaranas din ng mga malawakang pag-ulan po dyan. Pero mapapansin nyo sa may bandang Metro Manila, Zambales, Central Luzon, halos wala. Hindi ganun nagkakaroon tayo ng mga madalas na magiging pag-ulan po masyado. Kapag mga gantong buwan talaga, halos mababa ang average rainfall natin sa Metro Manila at Central Luzon at ilang bagay sa kanluran ng Northern Luzon. Dahil wala na po kasi tayong habagat kundi amihan na. Kaya ang bandang Mindanao na lamang ang may mga matataas na average rainfall na umaabot ng mahigit sa 50 within 114 to 144 hours accumulated rainfall. So, yun po yung explanation niyan. Ito naman, yung 6 hours, so 24 hours na precipitation, accumulated rainfall, mapapansin natin ang Mindanao pa rin ang mataas. Sa Metro Manila, may mga pag-ulan tayo, pero gaya na ating sinabi kanina, madalas mga light to moderate showers ang nakikitaan natin within 24 hours. Ito po yung within 24 hours animation ha. Mapapansin nyo, puro light rain showers lang nakikita natin. Naglaro 10 to 25 mm lamang. Ayun, makikita nyo dun sa pinakababa.
So, ganun po. Pero pagdating sa Northern Luzon, dahil po sa pag-iral nga po ng ating shield line, mapapansin nyo, mas inuulan sila dyan. Nagkakaroon ng moderate to heavy rain shower sa may bandang Cagayan Valley at ilang parte ng Cordillera Administrative Region. Ganon din sa bandang Mindanao naman po, katimugan ng bansa dahil naman sa associated ng Intertropical Convergence Zone o yung mga surface trough na madalas magpapaulan naman sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. At dahil wala naman tayong bagong binabantayan at inaasahan nga po natin, wala tayong ini-expect na may mamomonitor na anumang tropical wave muna hanggang this coming weekdays dahil wala naman tayong namamataan sa ngayon na panibagong convergence formation sa Dagat Pasipiko. Usually nakikita lang natin ay trough ng Intertropical Convergence Zone. Wala tayong nakikitaan na medyo moderate o associated na Coriolis circulation. So diretso muna tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Una ay kalmado naman ng ating West Pacific Basin. Ito yung mga medyo nagmo-moderate dito, epekto lamang yan ng Intertropical Convergence Zone. Mapapansin mo, hindi naman siya associated na magkaroon ng cyclonic circulation or strong na convection, wala naman. Epekto lamang yan ng Intertropical Convergence Zone o yung mga surface trough. Kaya maging yung kanyang convectivity ay hindi masyado plausible, hindi naman sustained. So, wala tayong problema. Malakas lang ang horizontal anomaly. So, dito sa may bandang Mid-Pacific, nagkakaroon ng medyo Coriolis. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitaan na may papalapit pa kanluran muna hanggang this weekdays po na magkakaroon ng posibleng bagong convergence. So, double check natin sa mean winds. Mula sa environmental steering environment, para makita nyo po yung galaw ng hangin, pakanluran direkta ang galaw. At makikita nyo, mabababa ang trajectory ng hangin mula sa may bandang Eastern Pacific natin, Western Pacific. Yan. Yung hangin na nanggagaling sa Eastern Pacific, ayan, galing yan sa Eastern Pacific po, bunsod po ng La Nina, and then yung daloy ng easterly trade wind, bumabalandra sa atin sa Pilipinas. Kaya asahan mo, magsasalubungan dyan yung init at lamig at madalas po nagkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero mapapansin nyo sa Hilaga ay punong-puno ng ridge of high pressure area dyan. Yan, high pressure area yan. Yan, puro high pressure area yan. May mga ilang portion na butas ng high pressure area maging dito. So makikita nyo po, malawak ang ridge of high pressure area at yung ating amihan na dumadaloy dito na nagbubunsod po ng mga shield line dito sa bandang Northeastern Luzon nga. So kung dito may mga low pressure area kung sakaling mabubuo, dito lamang probably ang tumbok ng mga low pressure area kung sakali. Yan. Usually Visayas or bandang Mindanao ang tumbok niya. Case to case na lamang kung medyo mas mataas ang magiging trajectory niya. Depende sa galaw po ng ridge of high pressure area sa taas. Kung magkakaroon ng butas. So, wala pa namang nakikita na butas. So, dire-diretso lamang pakanluran yan kung may mabubuo. At sa convergence naman, kung titingnan natin, yan ay halos wala. ITCC lamang yan. Yan. Ito, nagkakaroon ng medyo convectivity o convergence. Kaya lang ay yung kanyang divergence or yung pinaka-kontrahangin. Kung double check ninyo, halos napaka-shallow niya. Sobrang bilis naman niya. So, hindi pa natin maitutuning yan ngayon na mataas na convectivity. Obserban pa rin kung magtuloy-tuloy po yung convectivity niya. Sa ngayon, wala pa po dahil isa lamang itong Intertropical Convergence Zone pa. So, wala pa po tayong maikukonsidera dito sa ngayon. Ayan o, wala. So, napaka-uncertain. At yung mga namumuo naman dito, halos Mid-Pacific. Sobrang layo na yan. Dito sa may bandang silangan ng bansa para ito ay mabuo na isang malakas na low pressure area man lang. So, yung wind shear, kung double check natin, well, ay masyadong favorable ang most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ito yung sinasabi natin na posible na anytime talaga may mabubuo talaga low pressure area, lalo at may ITCZ po tayo dito. Anytime yan, dahil makikita nyo po, yung area ay very favorable po yung wind shear dito. Hanggang dito sa may bandang katimugan na bansa. Pero sa Hilaga, mapapansin nyo po, napaka-unfavorable naman ang bahagi. Kaya malabo po na may mabubuong anumang aktibong low pressure sa itaas. So, yun po, wala tayong magiging conclusion muna sa ngayon at wala tayong muna na namamataan. Pero dito, mapapansin nga po natin, may tumataas na panibagong tropical cyclone genesis. Pero gaya nga aking nang sinabi,
ay habang embedded ito ng Intertropical Convergence Zone ay sobrang layo nito, halos na sa international dateline pa. Well, tingnan natin kung makalapit man lang dito sa may bandang Marshall Islands, pwede na nating itaas siguro yan kung magkaroon ng tuloy-tuloy na convergence habang lumalapit ito. Ito yun ito yung area na yan. Yan. Pero sobrang layo pa niya. Pwede na rin natin siguro i-push yan para sa sa magiging idea ng mga viewers natin. Pero tingnan pa rin natin kung magtutuloy-tuloy po yung tropical cyclone strike probability. So kung i-double check natin kung magsusunod po yung kung lalapit itong strike probability na to, kung sakali ang forecast na palapit dito sa may bandang Marshall Islands, pwede na nating i-push yan para magkaroon tayo ng early at least man lang early noticeable, hindi pa naman warning na masasabi natin. Dahil sobrang layo naman yan sa Marshall Islands sa ngayon, kaya hindi pa natin pwedeng i-report muna. Yan, baka masyadong exaggerated. So, tingnan natin, i-advance na natin ng 144 hours or by November 20. Ito na yung mga bandang katapusan. Yan. Para masigurado tayo. Kasi kapag malawak po yung ITCC, anytime talaga, may mabubuo talaga dyan na anumang tropical wave. Ayan, so mapapansin nito, wala. So, malinaw lamang yan mga folks na hindi tayo pwedeng magsabi kaagad na hindi natin nakukumpirma maigi. Yan po ang ating sinasabi. So, ito ay nangyari na nga po itong forecast na ito. So, ito yung si 91W supposed to be, pero nalusaw din kagad. Kaya nga po sinasabi natin, wala tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon this coming week. Yan. Asahan natin may mga Coriolis dyan sa baba ng Mindanao. Yan. Kasi ITCC yan. Yan. O, pinakita ko na rin sa inyo yung mean sea level pressure. Makikita nyo po, mababa ang atmospheric pressure dito. So, natural lamang na nagkakaroon tayo ng mga tropical wave dyan. Minsan-minsan na nabubuo. O surface trap. Kasi alongside yan ng intertropical convergence zone. So, normal po yan. Pero wala naman tayong nakikitaan na agresibo na magiging invest. Dito naman sa mga computer model, so far, wala rin nakikitaan. Yan, wala. So, makikita natin, shear line lamang sa mga susunod na araw ang mabubuo na magpapaulan dito sa may bandang Cagayan Valley at sa may bandang Mindanao. Kay ECMWF naman, ganun din, shear line din sa mga susunod na araw ang mabubuo. At yung surface trap naman na magpapaulan sa bandang Mindanao. So, wala naman tayong tropical wave na nakikitaan sa ngayon. Maging kay NABGEM po, wala. Yan. Usually, shear line lang talaga magpapaulan. At yung mga embedded ng trough dahil nga po sa intertropical convergence. So, wala tayong masyadong concern mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, kalmado naman ang ating seismograph. Yan. Wala naman masyadong nadedetect. Pero asahan natin mula sa data feed ni PBOX ay merong mga aftershocks pa rin tuloy-tuloy bagamat walang magnitude 4 na nadedetect. Tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks sa Bogo, Cebu. Ayan, sunod-sunod pa rin. Kaya ingat pa rin tayo mga folks. At tuloy-tuloy pa rin na gumagalaw yung ating slit type dyan sa may bandang Bogo, Cebu. The rest naman, wala naman masyado tayong namamataan na medyo may kalakasan. So, diretso agad tayo sa historical earthquake kung ilan na po yung total earthquake natin. Lalo na sa mga taga Bogo, Cebu dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan, yung mga mahihinang aftershocks. Yan, so makita natin, i-load natin yung month of November. Yan. So for the month of November, nakakatotal na tayo na 658 total earthquakes. 619 dito is magnitude 2.0 pataas, 36 sa magnitude 4, and so far walang nadagdagan sa magnitude 5 na nanatiling tatlo pa rin yung magnitude 5.0. So mabilis po ang pagdami pa rin ng ating total earthquakes, pero medyo good news dahil halos walang gaanong malalakas above magnitude 4 ang nadadagdagan so far. So yun po ang total earthquakes natin, 658 na po, at mag-iingat pa rin tayo sa may bandang Bogo, Cebu dahil gaya nga po na sinasabi natin, yung clustered earthquake ng sa Bogo, Cebu ay nasa 203 na po ang total earthquake. Lapit pa natin para sa parte lamang ng Bogo. So makita natin 178, kung isasaba natin yung 19 ay nasa 203 po yung total earthquakes na ngayon sa Bogo, Cebu. Mas marami kumpara dito sa may bandang Surigao. Pero halos sumahabol din ang bandang Surigao, ay bandang Davao Oriental, sa may bandang Manay, umaabot ng 122 kasama na sa sakop dito sa may bandang dulo ng Davao Oriental sa may bandang Mati. Yon. Pero malinaw lamang na tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihinang aftershocks dyan. So maging alisto pa rin tayo mga folks.
At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, November 15, 2025. At hanggang dito lang ang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 15, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto nyo malaman na hindi na natin isama ngayong umaga at asahan natin na very gloomy tayo at may mga kalat-kalat po na pag-ulan ang iiral dahil nga po sa umiiral na shear line sa bandang Hilaga, Luzon. At dito naman sa bandang southern part ng bansa natin, umiiral naman ang extension dahil sa Intertropical Convergence Zone. At may salamat sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.